Ito yung mga kakaibang pangyayari, tao, records o ilang NBA Finals facts nitong nagdaang NBA Finals. Parang trivia na din. Game? Unahin na natin yung may pinakamadaming nagtatanong. Sino daw ba si Spike Lee? Kahit di ka fan ng New York Knicks, malamang madalas mo to nakikita. Lagi siyang nasa courtside seat sa Madison Square Garden. Nakala mo kasama sa Knicks organization o para siyang may lifetime ticket sa kada laban ng Knicks. Mas sikat pa nga siya kaysa sa mga players ng New York. Ilang dekada na ba naman siyang Knicks fan? Nakailang palit na yung mga players, coaches, front offices at NBA commissioner. Kasi malamang Knicks fans na siya sa panahon pa ni Commissioner Larry O'Brien. Hindi ko naman masabi na Knicks fan siya manalo o matalo ang New York dahil puro talo o hindi naman nagkakampiyon ng Knicks sa halos 40 years ng pagiging fan. But anyway, si Spike Lee ay isang sikat na movie director o filmmaker, screenwriter at actor sa Amerika. Siya ang gumawa ng mga pelikulang tulad ng Do the Right Thing, Malcolm X at marami pang iba. Pader na yan sa industriya. Pero sa NBA world, mas kilala siya bilang #1 fan ng New York Knicks. Pwede na siyang mascot ng New York. Para siyang si Bob Bhatia, yung sa Toronto Raptors naman yon. 1980s pa lang, regular nang nakikita si Spike Lee na nakaupo sa courtside ng Knicks. Take note, hindi yan free access. Nagbabayad yan ng sariling ticket kada game. Puro courtside seat pa o yung mga katabi ng mga player. Kung susumahin lahat ng binayad niya sa tickets, may $1 million na din. Sana all may pambili. Sa sobrang loyal niya sa Knicks, minsan nakikipag-trashtukan pa siya sa mga players habang nasa courtside. Isa sa pinakasikat na nangyari ay noong 1994 East Finals nung nakipag-trashtukan siya kay Reggie Miller. Yung sikat na choke gesture ni Reggie Miller noon, si Spike Lee halos yung pinapatamaan niya doon. Basta matagal ng fan yan si Spike Lee. Taon-taon umaasa, nasasaktan, puro siya maybe next year. Nakakaawa din naman. Pero yan, sa wakas, matapos ang halos 4 na dekadang panunood mula sa courtside, nasaksihan din ni Spike Lee ang isa pang Knicks championship. Yung last time kasi na nagkampiyon ang Knicks, teenager pa siya noon. Kaya kung nakita mo si Spike Lee na umiiyak, sumisigaw at nagdiriwang pagkatapos ng championship, ngayon naintindihan mo na kung bakit. Next, alam nating lahat na 53 years ago pa huling nagkampiyon ang New York. That was 1973 pa. Bibigyan kita ng idea kung gaano nakatagal yon. Sa sobrang tagal nun, walang sino mang players na naglalaro ngayon ang pinanganak na nun. Kahit si LeBron na pinakamatanda sa liga, hindi pa pinapanganak nung araw na yon. Wala pang 3-point line sa NBA nun. Wala pang internet o World Wide Web. Wala pang personal computers. Walang GPS, walang smartphones o iPhone. Hindi pa lumalabas ang Star Wars. Hindi pa nag-e-exist ang ESPN. Wala pang Utah Jazz at wala pang San Antonio Spurs sa NBA. Nasa ABA pa ang prangkisa noon. Oo, yung team na nakalaban nila sa finals ngayong 2026, hindi pa miyembro ng NBA nung huling magkampiyon ang New York Knicks. Sunod, kung yung mga umaalis ng Minnesota Timberwolves nagkakampyon tulad nina Andrew Wiggins, Kevin Garnett at Karl Anthony Towns, yung mga galing naman sa Sacramento Kings umaabot naman ng finals. Sa last 3 years, may mga galing sa Kings ang naglaro sa finals. Example, si Tyrese Haliburton. Itinrade para mag-focus kay De'Aaron Fox. Paglipas ng ilang taon, binitbit ni Tyrese ang team niya papunta sa NBA Finals. Isa pa si De'Aaron Fox, itinrade din pero ngayong taon nasa NBA Finals na din. Sa kalaban lang pumusta pero at least nasa Finals. Noong 2024, sinibak din ng Kings si Coach Mike Brown. Isang taon lang ang lumipas, naging head coach siya ng New York Knicks at dinala ang franchise sa unang championship nito sa loob ng 53 years. Eto hindi naman naging player ng Kings pero pinalampas din kasi nila sa draft si Luka Doncic. Noong 2018 NBA draft, may pagkakataon ng Kings na piliin si Luka dahil hawak nila ang second overall pick. Pero ang pinili, si Marvin Bagley III. Ang Atlanta tuloy ang kumuha kay Luka para sa third pick na kalaunan nakipagpalitan sa Dallas. Kahit yung dating GM na si Vlade Divac, inadmit na mali siya doon. At si Luka, binitbit din yung team niya sa finals at naging superstar. Naging isa na lang tuloy siyang pinakamalaking what if sa kasaysayan ng Sacramento Kings. Next, matapos mag-back-to-back champion ang Golden State Warriors noong 2017 at 2018, biglang nag-iba ang takbo ng liga. Sa loob ng sumunod na 8 taon, 8 magkakaibang team ang nagkampiyon. Toronto Raptors, Los Angeles Lakers, Milwaukee Bucks,
Golden State Warriors, Denver Nuggets, Boston Celtics, OKC Thunder at ngayon New York Knicks. Kung mapapansin nyo, sa last 8 years, wala ring team na nakakuha ng 2 titulo sa loob ng panahong yon. Kahit hindi na nga back-to-back eh. Wala ding naka-back-to-back trip sa finals o yung mga hindi nagcha-champion. Sa madaling salita, sobrang competitive na ng NBA ngayon. Halos taon-taon may bagong hari. At dito mo ma-appreciate ang ginawa ni LeBron James. Mula 2011 hanggang 2018, 8 sunod-sunod na NBA Finals ang naabot niya. 2 magkaibang team pa yan. Oo, kung bad trip ka kay LeBron, malamang mas makita mo yung 5 talo niya sa finals kesa sa pagtungtong niya sa mismong finals ng 8 sunod-sunod. Kaya sa panahon ngayon na walang nakakagawa ng back-to-back finals appearances, ngayon lang din natin na-realize na hindi talaga ganun kadali umabot sa NBA Finals. Imagine, isang serye pa lang, ang hirap na ipanalo. Tapos para umabot sa NBA Finals, kailangan mo tumapos ng 3 serye laban sa mga katulad nyong championship contender din. 3 serye kada taon. Tapos 8 taon mo yung gagawin ng dire-diretso. Tapos pag natalo ka sa finals, ituturing ka lang na bano ng mga fans o parang mas mahina ka pa sa mga nalaglag sa first round o hindi man lang nakaabot ng playoffs. Yun lang, aray mo. Ilan pa sa mga kakaibang nangyari ngayong finals ay ang ginawa ng San Antonio sa intro music ng New York Knicks. Take note, 0-3 ang Spurs sa mga laban na ginawa nila yan. Ang pagdokdok ni Wemby kay Jalen Bronson na hindi na nakabawi. Ang epic hesitation ni OG Anunoby kay Wemby na obvious namang double dribble. Pag-idlip ni President Trump sa isang game. Ang paglapit ni Jeremy Sohan sa kanyang mga dating teammate after ng championship pero nilayasan lang siya. Lakas kasi man trash talk eh. Ang back-to-back championship ni Dillon Jones. Yung walang team na nakapag-champion ng back-to-back pero player meron. Yung historic 29-point comeback ng Knicks sa NBA Finals history noong Game 4 at madami pang iba. At yan ang ilan sa mga kakaiba, nakakatawa at hindi malilimutang nangyari ngayong NBA Finals. We can all agree na na-enjoy naman natin ang mga laban. At kung may mga nakalimutan ako, paki-comment na lang sa baba, paki-like and share naman ang video. At baka naman, paki-subscribe na din ang ating channel para sa mga susunod pang NBA Kwentuhan.